Panginoon sa panahon ito, sa bawat isa po sa atin. Ayun po ang Diyos sa pribileyo na tayo po ay muli makapakinig ng mensahe mula sa ating Diyos. Para sa ating pagpapatuloy, muli po natin tumayan ang sulat ni James. Ating tingnan at buksan muli ang James chapter 2 verse 1 hanggang verse 13. Ito ay ating nabasa na kanina sa ating scriptural reading. So, maraming mga magagaling o mga scholar ng Biblia na nagsasabi na ang Book of James ay isa daw exposition ng practical religion. Akala nila, yun lang ang laman po ng James, kaya ang focus ng mga ngaral o ng mga nakikinig ay regarding about the Christian conduct, yung kanilang gawi bilang mga Kristiyano. Kapag ganyan ay hindi na tayo titingin sa tinatawag na credo o creed, no? Hindi na tayo, ibig sabihin, hindi na tayo titingin sa mga doktrina, no? Kasi sabi nila wala daw doktrina sa Book of James. So, sila din ang mga scholar na ito na there is no gospel in the Book of James. Okay? Sila din, mga scholar na nagsabi na ito ay pang material lang, physical. Sila din ang nagsabi na ito ay walang gospel dito sa Book of James. Ganun pa man ay hindi po yan totoo. Sa katunayan, ang Book of James ay maraming laman tungkol sa mga theology or theological concepts. No? Example, dito sa chapter 2, makikita po natin na pinag-usapan po dito o regarding the faith, no? The doctrine of faith. Ito po ay ipinakita at pinabot sa atin that faith is the fundamental element in Christian character. Ito ay kapag wala po yun, so how come na Kristiyano ay mababago ang kanyang character, mababago ang kanyang pananaw. Kaya kung ito po ay practical lang at susundin lang natin, o baliwala lang po yun. Parang sumunod lang tayo at parang binigyan lang tayo ng instruction para tumuwid ang buhay. No? Of course, if there is no faith in us, hindi ka matatawag din na Kristiyano. Ordinary people lang na kailangan sumunod ka kung ano ang sinasabi ng Book of James. So, dito ay makikita po natin ang faith, the word faith, ay makikita po natin frequently in the Book of James. Right? Kasi akala po nila ay para lang sa tawag ito ang material na bagay lang. Tawag doon yung kapag hindi scriptural, hindi spiritual, secular anything na walang spirituality. parang ano lang, normal lang, right? Kaya very interesting dito sa Book of James because dito ay frequently again use the word believe more often na ginamit po ito in the Book of James. Kaya si James ay siya yung nangusap, nagsabi regarding faith. Kaya dito from chapter 1 verse 3 ng James
ay nakita po natin about the testing of our faith, right? Yung pagsubok ng pananampalataya. In chapter 5, verse 15, bagamat wala pa tayo doon, makikita din natin po yung the prayer of faith. Okay? Chapter 2, verse 18 hanggang verse 20, ay makikita din po natin yung the works of faith. And chapter 2, verse 22, the perfection of faith. Chapter 2, verse 5, it's the being rich in faith. And chapter 2 again, did faith. And chapter 2 also 20 verse ay idol of faith. So it means faith as seen in James in chapter 2. So ibig lang sabihin, hindi practical, kundi makikita po natin po dito na ang pinag-uusapan ay pananampalataya. Kaya ito yung sentro na makikita po natin dito sa book chapter 2, yung faith. It means that faith centers in the Lord Jesus Christ. Kaya ang pananampalataya ay hindi lamang para sa spiritual na bagay, kundi ito po ay pang pang social distinction. Kala natin, pag mga literal lang, o mga bagay na walang spirituality, ay hindi pinag-uusapan ng faith. While ang faith ay siya yung nagdadala sa mga social distinction. Yung mga pagkakaiba po natin. Right? Kapag meron tayong pananampalataya, iba yung pananaw po natin kaysa sa kanila na walang pananampalataya. Okay? So, again, as we seen faith in James, also faith expressed in obedient deeds. So, napakahalaga na makikita po natin dito sa book of James. That's why faith, again, is the centers in the Lord Jesus Christ. Ito yung pinaka-sentro, hindi pang material na bagay, hindi yung practical na bagay. Siguro yung practical na bagay, bunga na lang ng yun, ang pananampalataya po natin. Hindi po pwede yung practical na bagay at siya yung magiging bunga ng ating pananampalataya. So, yun ang magiging bunga ng pananampalataya po natin, yung mga practical. Kapag wala kang doktrina, wala kang theology, ay hindi mo may apply practical sa buhay po natin. Parang normal na tao lang. Practical lang naman to. So, it means, gawin ko man o hindi, okay lang. While tayo na mayroong pananampalataya, mainam para sa atin yung mga practical na bagay kasi nasasala po tayo doon, dinadala po tayo doon ng tama practicalidad sa buhay. Kaya nakikinis po ang bawat Kristiyano. No? Nakikinis po siya as long siya ay lumalakad sa pananampalataya. Right? So, umpisahan po natin as we expose chapter 2 hanggang verse 13. Sabi po ng verse 1, my brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respects of person. So, sabihin si James is speaking about my brethren. So, itong mga brethren niya, those believers, those who have faith in the Lord. Kaya ang kausap niya dito, mga mananampalataya, may mga tao na kung saan merong paniniwala kay Kristo. Right? Kaya binanggit po dito, the Lord of Glory. Ito ay titulo ng ating Panginoong Jesucristo. Right? Isa sa titulo po ito ng ating Panginoon. Kaya dapat makita po natin. Okay? If we omit the glory, parang turing lang natin sa Panginoon ay parang ordinaryo lang. Right? Kapag pinaris po natin po yun. Because glory, it is a descriptive, no? Ibig sabihin, description para sa ating Panginoon. So, dapat, ang magiging titulo po nito, our Lord
Jesus Christ, who is the glory. Right? Kasi kung aalisin po natin po ito, ay parang simple lang. Bagamat kapag dinugtong po natin yung Jesus Christ, alam natin na siya yung Diyos na pinadala para magiging tagapagligtas. No? Kapag analyze po natin yung Christ, normal lang na pangalan ang meron siya. No? Kapag analyze po natin yung Christ, hindi siya mediator o hindi siya tagapagligtas. At kaya pag dinugtong po natin yung glory, ibig sabihin is identifying as the Lord of glory. No? Kaya yung kanyang divinity, yung kanyang tawag ito, ay makikita po natin. So it means, James, maybe ang kanyang reference po dito during the time ay maaaring tinatawag na yung Shekinah glory. No? The Lord of glory. Do you sometimes heard about the word Shekinah glory? No? Na hindi naman matatagpuan po ito sa Bible. This is a rabbinic literature, but we cannot find in the Bible. So, kung ito ay nakita na po natin, narinig po natin yung tinatawag na Shekinah glory, which means this is the glorious manifestations of the presence of God. Right? Sila, nakita po nila yung Shekinah glory ng ating Diyos, no? During the time. Kaya alam po nila, no? Lalo na sa kanyang mga tao, especially people. Sa atin din, no? Upon presence, alam natin na sa kanya po yung glory, nakikita po natin kung sino ang ating Diyos, sino ang ating Panginoon, yung kanyang glory, no? Lalo na kapag nandito po tayo sa loob ng simbahan, lahat ng glory ay nasa Kanya, pinaparating natin sa Kanya. Kaya pansinin po ninyo, walang umaangkin glory para sa mga mananampalataya, right? Walang nag-aangkin po nun. So, ito ay pinapatungkulan po ni James para sa mga tao ng Diyos. So, it means the title, the Lord of Glory, ay natatagpuan lamang po ito in 1 Corinthians chapter 2. Kasi tingnan po natin. See, para makita po natin kung ano po ang sinasabi po dito. 1 Corinthians chapter 2 verse 8. Ay, ano sabi po dito? None of the rulers of this age understood this, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Wow! No? Kung nakita daw nila po yun, hindi mo ipapako. Dahil yung glory ng Diyos, makikita mo, ipapako ba ito? Hindi nila nakita. Na ang Panginoon ay nasa Kanya pala yung glory na hindi nakita ng mga tao. Kung nakita nila yun, hindi nila dapat ipapako ang ating Panginoon. Kaya, again, no, ang nararapat lang na mapasa Kanya ang glory. Kaya, in our worship, no, ibinibigay po natin ang glory alang-alang po sa ating Panginoon Kristo. Sa Diyos ang glory sa loob ng bagay. So, in verse 2 hanggang verse 4, dito makikita po natin, faith exceeds all social distinction. No? Ibig lang sabihin, kapag ang pananampalataya po natin ay kayang kubihan ng mga bagay, yung mga pagkakaiba ng ibang tao. No? Kahit sabihin natin mayroong distinction, pero kapag mayroong pananampalataya, ay makikubiran po yun. Kaya ang Kristiyano, kapag umiral sa kanya yung tinatawag na partiality, it was inconsistent in the faith of Christ. Kaya ano yun, bawal yun.
ikaw sinasabi mo mananampalataya ka kay Kristo, pero there is a partiality from you, for you, ay hindi inconsistent na ikaw ay mananampalataya kay Kristo. Ngayon mo, nagtatangi po tayo, nagtatangi ka, itinatangi mo ang mga tao ng Diyos, di ba? It is a sin. Okay? Ay isang kasalanan po yun, and inconsistent po yun sa ating pananampalataya. That's why if there is come unto your assembly, no? Kapag merong pumapasok dito sa loob ng simbahan, nagbigay ng specific place. It means the church, the assembly, the church. Okay? It means these words, this verse is dealing with partiality among Christians. Okay? Pinag-uusapan po dito yung partiality among Christians. Okay? Kasi merong mga verses that very clear teach, no? Tinuturo sa mga mananampalataya not to be prejudiced, no? Not to show partiality between other Christians. Walang partiality. No? Itinatangi mo yung isa, tapos yung isa ay tinataboy mo, hindi gawin ng mga Kristiyano po yun. If we do that, that is sin. Nagkakasala po tayo sa Diyos. Madalas, malamang sa mga malalaking simbahan, no? Sa mga mayayaman na simbahan, I know some big churches na kapag wala kang kotse, sisimba ka doon, hindi ka pwede. Doon ka sa mga grupo na kung saan ay walang kotse. Pero pag may kotse ka, dito ka. See that? Yung sin of partiality. Marami pong ganyan na simbahan. Okay? Na talagang mayroong prejudice, no? Nagtatangi at wala, dapat po yun. Kapag ginawa po yun, ay something na tayo po ay nagkakasala. Buti na lang sa ating bago na tinawiran. Sa pinanggalingan natin, meron pa rin partiality. Partiality kung saan ay itinakwil. Okay lang sana kung partiality, hindi itinakwil talaga. So, sana sa paglilipat po natin, ay dito ko nakita while some some pastor the same. Yung pinanggalingan niya at saka pinuntahan niya, parehas lang. No? Maybe siguro naka-encounter po siya ng tumatayo sa tinawiran po natin na there is partiality to them. Kaya nakita niya. Kasi nakita din niya. No? Merong partiality sa pinanggalingan at merong partiality sa kanyang pinuntahan. No? Kaya hindi lingid sa kaalaman ng mga Kristiyanong ito. Tumitingin. Kasi talagang tinitingnan. Tingnan natin kung ang simbang kung talagang nagtatangi. No? So, baka mamaya nakita ako na naka-dress lang ng normal, pero pang simba naman, baka itangi ako. Okay? Kaya aloof yung mga ibang Kristiyano. Right? Kaya doon sa pinuntahan ni Sister Mel, baka mamaya takwil ako doon. Wala akong uniforme. No? Sila may uniforme, baka sabihin, ay hindi ka pwede dito, nakashort ka lang. Okay? Kaya sabi ko, sige, subukan mo, baka mamaya mababalatan mo kung talagang ang sino ang tunay na Kristiyano. Diba? Kaya makikita po natin, no? Either you are Greek or sangkaman, bond or free, or ano man ang gender mo, huwag lang yung third gender, basta yung dalawa lang, ay you are
Okay? One. We are one in Christ. Isa po tayo kay Kristo. Di ba? Walang tinatangi. Walang tinatabi. Walang tinatapon. Lahat po yan ay namatay alang-alang kay Kristo. Namatay si Kristo alang-alang sa tao niyan. Ano man ang kanyang kinalalagyan sa buhay. No? So, dito makikita po natin yung principle na pinakita in verse 2 hanggang verse 4. That's why James ipinakita po niya, he illustrate by saying that two men come to the church. Okay? And specify po niya at illustrate po niya. Sabi po niya dito, one is man with a gold ring and goodly apparel, and the second is a poor man in vile raiment. Artista at saka hindi artista, no? Titingnan po natin kasi sila lang naman yung magaganda ang may susuot po dito. So yung isa, talagang wala po siya. Right? In-specify niya, in-illustrate niya kung sino yung mga taong yon. Okay? Now, i-ano na po natin. Yung sinasabi po dito na one is man with gold ring, biglang sabihin, ang taong ito ay talagang well-dressed po siya. He was an influential man. Kasi yung ring ay, it is a symbolized na siya ay influential tao, no? Na dapat bigyan ng respeto, bigyan ng special attention. Okay. It happened, no? Sa loob ng simbahan at karamihan ay nangyayari po ito. Lalo na kapag mayroon siyang kapabilidad na ibigay yung hinihingi ng simbahan. Kaya merong mga ganung bagay, may mga special attention while the poor brother, poor people was ignored. Tsaka mo, tapi ka muna yan. Huwag ka munang magpapakita. Sometimes they are treated badly. They are ignored. Okay? Ganun ang nangyayari sa mga simbahan. Right? While dapat parehas lang na respeto, dahil yan ay mga tao yan na binayaran ng dugo ng ating Panginoon. Okay? Isa ang pananampalataya, isa ang tagapagligtas. I wonder why there are many churches. Okay? If that ginawa, means they would shun the Lord Jesus Christ. Parang binastos at nalipusta ang Panginoon. Dahil yan, hindi naman niya ginawa po yan. Okay? Parang maraming mga simbahan na talagang isinasarado nila, isinasara ang pinto para sa mga ganong klase. Okay? Dahil sa ganong itsura ay hindi nila binibigyan ng simpatya. Tingnan nyo ang mga religious churches filled with crowd, ng mga pabunggahan. Right? Kapag hindi maganda ang damit, diyan ka na lang muna. Saka na lang. Binibigyan nila importansya yung mga alam nilang magbibigay ng mga bagay na kailangan po nila. Right? Kaya marami, no? Maraming pangyayari ngayon sa ating kapanahonan. Okay? So it means these people are very disrespectful to the people, sa kapwa nila tao. Okay? So if that, no, yan ay ginagawa sa loob ng simbahan,
ay that is wrong. Sabi ni James, that's wrong to judge a person on outward appearance. Mali ang mag-judge ka alang-alang sa kanyang appearance. Okay? Hindi nila alam na yan pala ang tao yan ay mayaman pala sa pananampalataya. Mayaman pala sa magandang gawain. While yung mga mayaman, na sila naman yung talagang pasimuno para ikaw ay bilang Kristiyano na poor, sila pa yung mga nagdidiin sa iyo. Right? Ayun po yung sinasabi ko ni James. Okay? Kaya pag ito ay ginawa natin, we judge according to the appearance of men, ay ito po ay kasalanan. Okay? It is incompatible to our faith in the Lord Jesus Christ. Hindi compatible yung pananampalataya mo. Okay? Mali. Okay? So, partiality is the contrary to the purpose of God. No? Tingnan po natin. Tandaan po natin, the poor are special objects of God in two ways. Ang sabi po dito, sa text po natin, hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom, which he had promised to them that love him. But you have despised the poor. If we do that, it means we are against and offense God. Kinukontra natin ang Diyos at nakaka-offense tayo sa Diyos. Bakit? Bakit ganun? Una, they are chosen of God. Okay? Salamat po tayo dahil hindi tayo naging mayaman. Kasi kung naging mayaman tayo, wala tayo dito. Diba? Mahirap. Kaya mahirap ang mayaman pumasok sa butas ng karayo. Kita na kuyo. Okay? While the poor ay talagang pinili ng Diyos. Na, hindi naman ibig lang sabihin na yung mga poor lang ang pinili ng Diyos. Unfair naman. Okay? Or all the poor are chosen. Hindi po yun ang ibig sabihin po nun. Even the rich are also chosen. No? Ibig lang sabihin, God is not a respecter of persons. Okay? Porkit na sa'yo yung pribilehiyo na ikaw ay mapili ng Diyos dahil ikaw ay pulang, hindi naman. Hindi lang naman ikaw yun. Kundi mga mayayaman din, sometimes talagang pinipilihan nila. Kaya lang, it's hard. No? It's hard to be holder of Christian kingdom. Sabihin, karihan ng Diyos ang isang mayaman. Okay? Yan, napakahirap. Kaya salamat sa Diyos, kahit kapos sa lahat, pero sapat sa biyaya. Diba? Doon tayo. Okay? Kasi kung mayaman ka, still, you are wanting. Eh, kulang pa rin yung mga meron ka. While the poor, kapag mananampalataya ka, ay talagang sapat-sapat. No? Ang biyaya ng Diyos. Kaya mas enjoy yung kalalagayan ng isang tao na walang-wala kaysa meron. Okay? Kasi sa kanya, kontento na po siya dahil, of course, meron siyang pananampalataya kay Kristo na alam niya ang siyang kanyang kayamanan, ang siyang kanyang sufisyente. Right? Kaya, ang Diyos naman natin, hindi naman siya respecter of person, He choose whomsoever He wills. Yun na lang, para at least hindi tayo pagbintangan na ganyan ba ang Diyos ko, pinipili lang talaga ang mahirap. Hindi naman.
Okay? Hindi naman. Yung Diyos talaga, kung ano talaga yung kalooban niya, yun talaga gagawin po niya. Pero para sa akin, mas pinipili niya ang poor. Hindi lamang poor sa anything, kundi poor in the spirit. No? Yun po yun. Yun po yung ibig sabihin po nun. Okay? So, ano makikita po natin po dito? Right? Na it's not every person in the place they are in by the providence of God. Right? Di ba lahat ay by the God's providence ay talagang ang mga taong to, whether you are poor or rich, sa providensya ng Diyos, kapag talagang itinangi ka, eh talagang kasama ka sa mga itinangi niya. Di ba? Right? Kasama ka sa kanyang mga pinili by His providence. Right? Hindi yung ako ay poor, malamang ako na yung pipiliin ng Diyos. Hindi naman ganon. Okay? Hindi naman ganon, no? So, ano ang ibig sabihin po nito? In human speaking, okay? Ito yung rule. As a rule, the poor are more open to the gospel. Di ba? Asinin niyo. Lahat ng mga napupuntahan natin, hindi naman mayayam dahil hindi tayo papansin. Sino ka ba? Ang pumapansin lang po natin, yung mas poorer sa atin at sa kakapantay natin at mas mataas sa atin. Okay? So, they are open in the gospel. Okay? Sa mga rich, wala, hindi ka papansinin. Malay ko sa'yo. Wala, yun ang sasabihin nila sa'yo. Walang oras sa'yo. Okay? Nagkakamal ako ng pera. Well, lahat naman, talaga yung gospel ay mayroong general call, pero mas open talaga sa mga poor. Diba? Kalimitan, hindi talaga sila yung open. Okay? Sila yung talagang makikita po natin na interesado. Okay? Why? Because the gospel offers so much to the poor. At of course, sa mga rich naman, didiman. Okay? Hindi na bang makukuha ko dyan? Right? Ganun eh. Kaya pagdating sa mga poor, sila yung mga mayayaman in Christ. Okay? Meron pang mga mayayaman kay Kristo, hindi isa. Yung mga talagang pinagtyagaan na talagang evangelize. Talagang binitawan lahat ng mga kanyang kayamanan. Natagpuan niya yung mas mayaman. Mas kayamanan para sa kanya. Pero hindi. Ang talagang rule of law is yung talagang poor. Even you are poor, you become rich in Christ. Okay? Na ikaw na talagang poor, nasa iyo ang kayamanan. Kaya dapat ma-realize din ng mga mayayamang po ito that they can obtain also eternal life for them. Kaya kahit sabi mong mayaman ka, kailangan mo pa rin si Kristo. Kung hindi, mapapahamak ka. Yung kayamanan mo, papahamak ka. Dapat matutunan din po kailangan matutunan din po nila na mag-humble po sila sa kanilang mga sarili. And they need the salvation. They will receive the salvation na ito ay regalo ng Diyos. Di ba? Hindi yung mayaman na ako, akin na hindi ko na kailangan po. Well, that's true. May mga tao mo,
mag-practice ka pa. Hindi ko na kailangan ng praise. O mayaman na ako, nasa akin nila ang kayaman. Dumating yung pagkakataon, siningin siya. Hindi, nakatulong yung kanyang Panginoon. Okay? Kaya napakahirap para sa mga maraming mayayaman na tao to humble themselves. Di ba? Napakahirap. Bibihira lang. While the poor must rejoicing. Okay? While the poor rejoice in such an exceedingly great gift. Kaya, tingnan ninyo, walang pakundangan yung ating pasasalamat sa Diyos dahil natanggap po natin ang regalo ng Diyos sa atin. Hindi magkamayaw ang ating pasasalamat. We rejoice the gift na natanggap po natin. We exceedingly rejoice the great gift na ibinigay ng Diyos po sa atin. Isang example, yung the rich young ruler. Okay? Mayaman po ito. Kaya nung napakinggan niya yung paanyaya ng ating Panginoon, nagtanong siya, good master, ano ang gagawin ko tuwing layo? Diba? Sinabi ng Panginoon, pamigay mo yung kayamanan mo sa mga poor. Right? Hindi niya kinaya. Diba? Hindi niya kinaya. At init sa pera po niya yung regalo. Napakahirap, di ba? It's very hard. Imagine, yung Lord of Glory na ang nag-aalok sa atin. Nag-aalok sa Kanya. Pero hindi niya tinanggap. Diba? While sa atin, bilang mga taga-dala ng magandang balita, maraming mga poor na tumatanggap sa mga sinasabi po natin. Okay? While sa atin, hindi tayo paniniwala ng mga mayayamang po. Okay? Kaya itong rich young ruler ito ay was not willing to admit his riches would not help in the matter of salvation. Hindi niya matanggap na yung kayamanan niya ay walang pag-asa para sa kanyang kaligtasan. Kaya sinabi sa kanya ng Panginoon, if you want salvation, you must understand that your wealth is useless and riches cannot help you. Kaya ikaw, bitawan mo yan. Humble yourselves and come as a total depraved sinner seeking God's for forgiveness. Dapat. Kaya mga kapatid, kahit tayo po ay salat-salat ng bagay, pero ang pinakamahalaga sa lahat, we are rich spiritually. It's very important. Ito yung pinaka-importante sa lahat ng bagay than becoming a financially wealthy. Mas nanaisin kong mayaman ako sa spiritual na bagay. Dahil yan, may tatawid ka niyan. But while yung financial wealthy, hindi ka niyan may tatawid sa spiritual na bagay. Ganyan ka lang. While yung mayaman ka sa spiritual, makakarating ka sa itinangako ng Panginoon. Right? Why they are poor? Because they are rich in faith. Ito yung mga tagapagmana ng langit. Right? Kaya tandaan po natin, men are chosen not because they believe, but that they might believe. Therefore, faith is the result of election and as a gift of grace. Tandaan po natin, ito yung totoo. Kaya mas mahalaga
na meron kang pananampalataya kaysa mga bagay na material. Kaya sa inyo na ang mga bagay, akin ang pananampalataya. Huwag mo lang aalisin ang aking pananampalataya. Dahil yung pananampalataya nito ay siyang maghahatid sa akin. Kaya faith is more than precious than gold and silver. Right? It means faith, you will all receive the spiritual blessing. Yeah. Ano yung mga kayamanan na ating tinanggap in spiritual matter? Okay? Yung righteousness of Christ. The robe of His righteousness. Ano yung iba pa? The pardon of your sin. The full pardon of our sin. Adoption. You become now the child of God. Tagapagmana ka ng Diyos. Diba? Mayroon bang mas maganda pang kayamanan dyan? Na may tutumbas sa mga tinanggap po natin? That we are the heirs of Christ and heirs of the Messianic kingdom and all the promises pertaining to it. Lahat po yun, mga kapatid. Hindi kayang sukatin po ito. Of course, lahat ng ito ay matatanggap natin by faith. Right? Kaya nasa inyo na yung faith. It means you are a rich people. Mayaman. Hindi lang nila nakikita. Pero sa pananampalataya, you are a truly rich people. Okay? Yan po yung kayamanan naman. Again, partiality is not in the best interest of Christian. Sabi po dito sa text po natin, but you have despised the poor. Do not rich men praise you and draw you before the judgments of God. Ano ba yung oppress? Ito yung mga tao kung saan in-exploit ka. Ginagamit ka sa kanilang interest sa loob ng simbahan. Ito yung mga tao na kung saan gagamitin ang mga tao sa loob ng simbahan. Ito yung mga tao kung saan mayayaman na tao, they going to exploit you, grind you down. Right? At sila din yung mga tao na magdadala sa iyo sa korte. Ibig lang sabihin, wala panama sa kanila. At ito rin yung mga tao kung saan ay sinasalaula nila yung pangalan, the worthy name of God, kung saan ikaw ay tinawag. And yet, sila yung binibigyan mo ng importansya. Ibig lang sabihin, ito yung mga tao, they are unbelieving rich men who blaspheme and curse the name of Christ and force others to do like them. No? Ito yung mga tao. O ito yung mga tao kung saan they are professing Christ. O sila yung mga tao that they are professing na sila ay mga Kristiyano. They are disgraceful. Yet, binibigyan sila ng importansya. So, James is saying, it is very ridiculous to be partial to the rich. No? Kapag kinampihan mo ang mga mayaman, siyang binigyan mo ng importansya. Okay? Kasi ito yung mga tao that they are very oppressed. Ino-oppress ko nila ang mga mahihirap. They treat them with great violence and take advantage
for their king. Nangyayari ko yan sa loob ng simbahan. Again, partiality is a violation of the royal law. Verse 8 to 13. Ito ay violation sa tinatawag na mataas na batas. Okay? Sabi po ng Scripture, if you fulfill the royal law according to the Scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, you do well. But if you have respect to persons, you commit sin and are convinced of the law as transgressor. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point is guilty of all. For he that said, do not commit adultery, or he that said, do not kill, now thou commit adultery, if you kill, thou art become a transgressor. So to that, from verse 8 to 13, if you fulfill the royal law according to the Scripture, ano ba yung royal law? Na pagkaalam po natin. Okay? Royal law. Ibig sabihin, mataas na batas. What's the royal law? Yun yung love. Pag-ibig. Okay? Ito yung law kung saan ay ipinag-uutos sa atin, sa bawat isa sa atin. Without any distinction, rich and poor, bond and free. Dapat i-apply po natin. Kaya nga tinawag na royal law. Wala dapat partiality. Kaya tinawag na royal law ito because it is the law of the King of Kings. Makikita po natin, nasa Matthew chapter 22 to 37 to 39. Huwag na natin pupuntahan. Alam na po natin, no? At makikita po natin ito. Sabi po doon, thou shalt love the Lord, God, all thy heart. No? Ito yung unang commandment deals with our love for God. No? Kaya mayroong magtanong sa akin, paano niya mamahalin ang isang tao? You cannot apply. Hindi mo pwedeng mahalin ng isang tao hanggang hindi mo muna mahalin ang Diyos. Right? Kasi hindi mo nakikita yung Diyos pero minahal mo, kaya mas mo yung nakikita mo. Okay? Ito yung unang commandment. Una, mahalin mo muna ang Diyos. Okay? And the second law is the royal law, is when we is fulfilled, when we love our fellow man as we love ourselves. That's the royal law. Okay? Mga kapatid, showing partiality violates the grace of God and the word of God. Okay? Kaya makikita po natin dito ang seriousness ng partiality. Now, balikan po natin yung ating text in verse 9. Sabi po dito, but if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressor. Okay? Seryoso po ito, you commit sin. So, if the law is broken by showing respect of persons, then the whole law is broken. Isa lang po yun. Kapag sinaway po natin, lahat ay mababaliwala po agad. Okay? That's why the person that willfully breaks one command is a law breaker. He is guilty before the whole law. Kaya pinagpipilitan ni James
pinamumukha po sa atin bilang mga Kristiyano, bilang nasa loob ng simbahan. Now, in verse 12, sabi po dito, in verse 12 sa ating text, so speak and so act as those who are to be judged under the law of liberty. James, si James ulit, dahil Christian, ginigiya po tayo ni James bilang mga Kristiyano to live their lives by the law of liberty because we will be judged by the law of liberty. No? Kailangan, mga Kristiyano, malaya po tayo. Yan ang tinatawag na law of liberty because we will be judged by the law of liberty. Now, ano yung law of liberty po dito? Balikan po natin ang James chapter 1 verse 25. Nandito po yun. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and preserves and perseveres, being no hearer who forget, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. No? Ito po yung sinasabi ng the law of liberty. Ano yung the law of liberty? The law of liberty is the gospel law of love. Okay? Yung gospel na dala-dala po natin, gospel of love and gospel of liberty. Okay? Hindi po yan law of external constraint. The law of liberty through God's mercy, yung gospel, kung saan tinatawag na law of liberty, through God's mercy, ay pinalaya po tayo from the curse of the law. Okay? Yung gospel, pinalaya po tayo sa sumpa ng batas. Dapat, we should love and obey God willingly. Now, last verse 13. For he shall have judgment without mercy, then heart should know mercy. Mercy rejoiceth against judgment. Sabi po ng verse 12, that we shall all be judged by the law of liberty. Now, in 2 Corinthians chapter 5 verse 10, speak of the judgment also. Ang sabi po doon, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according that he hath done, whether it be good or bad. Okay? Ang sabi po ng verse 13, that we shall all stand before Christ. There is an evaluation. Ibig sabihin, tayo ay i-evaluate the way we have honored Him in our daily lives. Kaya mananagot po tayo kung paano natin ginawa araw-araw ang buhay po natin. Kung paano natin binigyan ng karangalan ang ating Panginoon. Baka mamaya, nabibigyan po natin po siya ng honorable life. Kaya sabi ni James, so speak and so act as those who are to be judged by the law of liberty. Okay? Pagkaan po natin, mga kapatid. For judgments will be merciless to one who has shown no mercy. Ikaw, hindi ka nagbigay ng mercy sa iba, ay bibigay din sa iyo without mercy, your judgment without mercy.
Okay? Kaya balik po tayo sa tinatawag na Beatitudes. Di ba? Ang sabi po doon, blessed are those who are merciful, for they shall obtain mercy. Okay? Yun. Sa loob ng simbahan, kapag nag-apply ka ng partiality, you are not applying a merciful character. Diba? Ang una mong nakita, pakinabang sa tao. Kapag dalawang pumasok, nakita mo yung isa nakakaangat, yung unang punta. Means, may pakinabang dito. Pero yung isa, hindi mo in-apply yung mercy. So, hindi niya mangyayari sa'yo. If you apply mercy, mercy begets mercy. Okay, sa ating pagtatapos, tandaan po natin, ang aklat ni James, nagtuturo po ito ng doktrina. Hindi lamang practical, kundi doktrina. Para may apply po natin yung practical. How we walk as a Christian. Yung Christian walk. Kaya tinuturuan po tayo ng doktrina. Kaya how come you apply ibig sabihin, paano mo i-apply ang tawag nito? Practical. Kung wala kang doktrina. Ano doktrina? Diba? Kaya tinuturuan ang mga Kristiyano ng doktrina para may apply po natin sa ating mga buhay bilang Kristiyano. So, James again tell us that we must have faith, and that faith in Christ is demonstrated in our manner of life and conduct. Kaya, kontra. Sabi mo, mayroon kang pananampalataya. Pag ganyan ang conduct mo. Diba? Parehas lamang tayo. Saan yung pananampalataya mo? Kaya kapag totoo ang pananampalataya mo, magpupungot mo. It demonstrate your faith in your Christian life. Kaya nga tawag sa atin, mga taong mananampalataya. Mga taong merong pananampalataya. Kaya nakikita po tayo. Mahanga po sila sa mga taong merong pananampalataya sa Diyos. Nananampalataya sa Kristo. Tandaan po natin, mga kapatid, don't show partiality. Huwag po natin ipapairali po dito. Tandaan po natin, lahat ng mga Kristiyano ay kapatiran. Babae man yan po lalaki. They must be treated equal. We are brothers. Parehas lamang po tayo. Kaya kung mahal mo ang sarili mo, mahalin mo rin. Bakit? Kapag yan ginawa mo, ibig lang sabihin, we show the love of Christ. Pinapakita po natin ang pagmamahal ni Kristo. So I be merciful that you be shown mercy. Tayo po na lang. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming pag-aralan. Pag-aralan po sa isang bagay saan ay madalas nangyayari sa loob ng simbahan. Saan nakalimutan ang tinatawag na batas. Iskaruyan ng mundo. Saan nangyayari nagkaroon ng pagkataan. Nakalimutan na ang mga taong ito ay binayaran isang dugo ng Kristo. Kapag yan ay ginawa, bibiglang sabihin, ikaw po ay nagkakasala against the purpose ng Diyos. Salamat sa paalala ng Diyos. Salamat din po, Panginoon, sapagkat ang pananampalataya po niyan, pananampalataya namin kay Kristo,
ay yan din po ang bunga sa aming paglakad bilang mga Kristiyano. Maraming salamat. Hindi lamang po yung kaligtasan ng aming ini-enjoy na kung saan ay nanggaling din po sa aming Panginoon. But there are things na dapat din po namin gawin na siyang maging bunga ng pananampalataya. Sana yung pananampalataya din po niya ay siya din mag-akay sa mga tao sa paligid po namin na wala pang pag-asa. Wala sa kanilang pag-asa iyon, kundi yung pananampalataya na nagbigay po sa amin na galing kay Kristo na siya din po namin ibabahagi po sa kanila. The gospel of love. Panginoon, maraming salamat. Hindi nyo ipinaalala po sa amin. Again, Lord, help us na ito po ay may sagawa po na bilang Kristiyano, bilang lumalakad na ayon po sa mga. Salamat po. Pagdalangin sa Panginoon Jesus.